Bagyong Sendong noong Disyembre taong 2011 ay isa sa pinakamalungkot na bahagi ng kasaysayan ng Cagayan de Oro. Narito ang isang maikling kwento na hango sa mga totoong karanasan ng mga taga-CDO noong gabing iyon. Ang gabing walang paalam. Hating gabi noong ika-6 ng Disyembre taong 2011, akala ni Mang Isko ay karaniwang ulan lamang ang dala ni Sendong. Bilang isang residente sa tabing ilog ng Balulang, sanay na siya sa pagtaas ng tubig, ngunit iba ang pakiramdam ng hanging umiihip noong gabing iyon, malamig, matalim at tila may dalang babala. Ang biglaang pagragasa. Habang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa at 2 anak, biglang narinig ni Isko ang isang dagundong na hindi galing sa langit, kundi galing sa lupa. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang kalsada ay naging dagat. 11:30 PM, pumasok ang tubig sa ilalim ng pinto. 11:45 PM. Hanggang tuhod na ang baha, nagsimulang magpanik ang mga kapitbahay. 12 AM, umabot na sa bewang ang tubig kasabay ng pagkawala ng kuryente. Gising! Umakyat kayo sa bubong, sigaw ni Isko. Pero huli na ang lahat para sa marami. Ang baha ay hindi lang tubig, ito ay may kasamang malalaking troso, putik at mga debris na sumisira sa bawat bahay na madaanan. Ang pakikipagsapalaran sa dilim. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang kidlat lamang ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Nakita ni Isko ang mga bahay na tinatangay ng agos na parang mga laruang papel. Maririnig ang mga sigaw ng tabang, tulong na unti-unting nawawala habang nilalamon ng rumaragas ang ilog Cagayan. Kumapit ng mahigpit si Isko sa poste ng kanilang bahay habang yakap ang kanyang pamilya. Ramdam niya ang panginginig ng kanilang tahanan. Sa labas, ang lungsod na kilala bilang City of Golden Friendship ay naging isang malaking sementeryo sa ilalim ng tubig. Ang mapait na umaga. Nang sumikat ang araw, hindi matukoy ni Isko kung nasaan siya. Ang pamilyar na kalsada ay natabunan ng makapal na putik. Maraming kabahayan ang literal na washed out, walang naiwang bakas kundi ang pundasyon ng semento. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang mga katawang nakasabit sa mga puno at nakabaon sa putik. Libo-libo ang nawala at ang amoy ng trahedya ay bumalot sa buong CDO. Ang lakas bro, nasa puno. Oh my God! Ito lang ang bahay ng nag-iisang na... Bro, kusog kayo bro! Bro, kusog kayo bro! Lakas oh! Bakit ito bro? Lakas! Oh, lakas oh. Ang lakas bro. Nasa puno. Oh my God. Hala. Pare, nandyan banda sa'yo, Brad. Dito lang ako, ha. Alis to kayo, alis to. Grabe, ang lakas ng ano. Sa EMF guys, nasasagap. Ang daming kaluluwa dito. Kanina pagdating natin si Kuya Red, may naditik ng mga kaluluwa na nakipag-usap sa kanya. Pero nung dumating tayo, parang nawala. Tapos ngayon naman si Sarge doon sa puno, nakipag-ano sa kanya, sa EMF. So, iwan natin sila dyan guys. Try natin, dito naman tayo sa bahay. So, nandyan sila sa labas. Si Kuya Red andun, si Sarge andun. So, tayo naman focus na dito sa bahay. Kasi yung bahay na to guys, talagang sinabi ni tatay na dito daw may naglalakad dito, may nagpapakita dito. Nararamdaman ko dito guys na talagang dito pa lang ako sa labas, merong energy ako nasagap dito sa loob eh. No, pasok ako ha. So ayun guys,
CR. So may hagdanan dito guys. Pasukin natin sa loob habang nasa labas sila. Okay. Opo. Tao po. Oh. Sabi ko, mamaya na ako akit sa bahay. Sabi ng boss Tube, ang bahay. Nasa bahay daw? Hindi, sabi niya, ang bahay. Oh my God. Sabi ko, mamaya na ako akyat. Sabay sabi, ang bahay. Sige, dyan lang muna kay bro. Ako di muna dito ha. Huwag mo na dyan. So ako muna dito guys. Nasa labas sila. Parang may hangin dito. Hello? Opo? So imagine guys, ito lang yung natira sa bagyo na yun. Wipe out lahat yung mga kapitbahay nito. Oh my God. So yung may-ari nito guys, si Tatang, pumupunta-punta dito pag araw. Pero yung gabi totally mahirap kasi meron nagpapakita na sa kanya dito mismo. So isa-isahin natin yung kwarto mamaya. Tingnan natin. Wow, ito yung CR. Oh! Yung sabi ng galingan ko bro, may malakas yung activity. Isipin mo guys, nung times na yon na rumagasa dito yung baha, December 16, 2011, mag-Christmas. Tapos, ganun yung sumalubong sa kanila. Winipe out lahat ang mga kapitbahay dito. Winipe out lahat ang mga halos ilang daan na mga buhay dito. Talagang masakit na masakit yun. Masakit sa mga kaanak, masakit sa na... hindi ko maisip guys, grabe ang tindi ng dulot ng baha na yun, ng bagyong Sindong. Opo? Hello? So, ang sabi ni tatay guys, nung panahon na daw na yon na siyempre, lumating na yung baha na, tumaas na tubig. Maraming nagsiiyakan, nagsigawan, gustong makarating, gusto nilang makapunta dito sa pamamahay na to. Kasi ito lang yung mataas-taas. Tapos, may narinig ako din boses. Hello? May narinig ba kayo? Nasa baba sila lahat, guys.
So ayun guys, dito kanina nung sa loob tayo, parang may busis dito sa loob o sa labas. So, iwanan ko tong camera guys, nakatutok dito sa mga kwarto na to. Lalabas ako, bababa ako doon kay Sarge saka kay Kuya Red. Dito ko ilagay guys, okay? Dito ko ilagay, yan, dito. Okay? So, nakatutok lang sila sa kwarto na yan. Okay? So, bababa ako mga idol, no? Ito, sa dalan. Iwan ko yan. So totally guys, dark na talaga kasi wala na siyang ilaw. Pero ang tanong dito guys, sino ang nag-off ng lights ng camera ko? Oh my God. Totally dark na talaga siya guys. Tingnan niyo mabuti. May naaninag tayo, yung pintuan lang na. Yun. Grabe ang mga paranormal dito guys. Oh my God. This time guys, andun kaming lahat tatlo doon sa baba. So nag-iisa lang yung camera dyan na nakatitig dyan sa second floor.
Hala. Ba't naman ang ilaw mo? Matag, oh. Ha? Matag mo pang ilaw. Hala. Matag, oh guys, ang ilaw. Di ba full charge yan, bro? Full charge. Ilaw yung flashlight mo, bro. Hindi. Hindi, ito lang. Namatay siya. Iwan ko dito sa kwarto bro, mga kwarto. Para mo. Makita natin. Biglang nag-off guys. Tingnan natin, i-review natin to kung anong nangyari.